Ang bango talaga. Amoy fresh. Baka ito yung amoy ng spring. Hindi tayo humabol. Hey friends! Ready na ba kayo to travel and eat with us? We're so excited to explore the laid-back city of Kaohsiung. If you're traveling in your 40s like me, you still want the adventure but refuse to compromise on comfort, great food, and a good night's sleep, you're in the right place. Subscribe to our channel so you'll never overpay for a boutique hotel again. And if you're booking your next getaway, you can click the links in the description box below to automatically save our discount codes in Agoda and Klook. That's Candy PK Agoda for Agoda and Candy Pack Klook for Klook. Activities, tours, and accommodations. So samahan nyo kami. I'm Sel. Let's go travel and eat in Kaohsiung. Good morning! So, it's March 25 and papunta kami ngayon sa Fo Guangshan Monastery and Temple. So, ito yung may giant Buddha. Good morning! So, nandito kami ngayon sa Hoyi Station. So, galing dun sa hotel namin. This is 200 meters lang away from our hotel. So, sobrang lapit. Walking distance lang. So, we're going to Fo Guangshan. Yan. So, sa by train nakalagay dito, we can take the 818 na train going to Zuying. So, syempre kailangan nyo dito ng EC card or IC pass. So, those are the two options that you can use. So, meron na kaming EC card. Ayan. So, tigi-tigisa kami EC card. May load na rin siya. Dito, charge yung tinatawag. Kapag gusto nyo i-charge yung lagyan ng laman. So, yan. Pa-charge nyo lang sa mga convenience store. Or pwede rin dito. Yan. Alright. So, ito yung train station nila. So, unlike Taipei, tsaka sa Japan, mas simple yung kanilang train system dito. Kasi meron lang 3 line. Nakita ko red line, yung yellow line, at saka ano ba yung isa? Blue ba yun? Green. Green line. So, dito niya lang siya tatap nyo lang siya. Tap nyo lang siya doon. Ayun, Gangshan, doon tayo. Kasi sabi dito, Gangshan bound dapat na train yung sasakyan natin. O, pwede na, sige. Basta baba tayo sa Zuying. Naka-exit na kami dito sa Zuying Station. Sabi mag-exit daw sa sa exit 1. Kaya lang, kailangan lang namin pa-load to kasi nakita ko yung pamasahe, yung fare dun sa bus. Kulang yung laman. So, English, and then top up. Top up inquiry. So, loloadan ko siya ng 200. Yan. Tapos, top up. Processing. Do not remove card. So, kanina, Card. ayan, meron na siyang 240. Gusto niya mag-CR kasi parang mga almost 1 hour yung biyahe. Or parang 45 minutes. CR kayo? CR tayo? Sige. Kasi dyan tayo lalabas eh. Dito tayo sasakay ng dyan tayo sasakay ng bullet train. Sa sa kailan ba yun? Puntang Taipei, sa taas oh. So, nakababa na kami dito sa Zuying Station, dito sa exit 1. Zuying. So, nandito rin yung HSR, High Speed Railway Train. So, ngayon, magbabus kami going to Buddha Memorial Hall. So, sabi dito, we can take the 8:40 a.m. bus. Scheduled in 8 minutes. Tignan natin kung nasan to. Kasi sabi walk 6 minutes. Walk 6 minutes. Ano kayang to? EO2? Hafo Express? Sinari, Buddha. Buddha. Sinabi pa ito yan? Buddha? Okay. Thank you, Sheshe. Ito na pala.
So, ang haba ng pila. Ito na pala daw yun. Ilabas niyo yung ano niyo yung... So, ito nga siya, EO2. Oo, yung card. Kasi itatap natin yan. Yan o, EO2. Sana. EO2. Sana tabi-tabi tayo. So, dito kayo sasakay. Paglabas lang nung Zuying station na yon, ito na siya. Oh. So, talagang mga, ano lang, 2 to 300 meters walk lang. Next, oh. 几个人？嗯？你们几个人？ Fo Guangshan? 3。 3. Tingnan niya muna kung kasha. Titingnan niya kung kasha kasi baka puno na eh. 2. 2? Only 2. Oh, okay. Hindi na. So, next na tayo. Oo. Oo. Hindi tayo humabol. Hindi tayo humabol dun sa bus kasi puno na. Wait, okay lang. Kasi actually, 8:40 pa naman yung nakita ko na ano. Ito. Siguro may kasunod naman to. Oh my gosh, yung next ano pa, 9:20. What? So, and yung next na-miss namin yung, hindi naman namin na-miss yung isa, kaya lang hindi na kami umabot kasi dalawa na lang yung natitira. Ayan lang. So, may nag-offer sa amin, may nangongontrata rin pala dito. So, inoferan kami na 150 NTD per person, sharing with other tourists. Medyo masasave namin yung time. So, ayan. Ayan kami ni tatay. Tapos, ito si kuya na nag-offer nung sharing. We're gonna share it with other tourists. So, yun. Guys, take note nyo yung mga departure times ng bus number EO2 papuntang Fo Guangshan Buddha Museum. Agahan nyo yung punta sa Zuying Station para hindi kayo maiwan ng bus tulad namin. Doble yung prices if you take the offer ng mga nangongontrata doon. So, sayang din yung masasave nyo. And take note, closed yung Fo Guangshan Buddha Museum ng Tuesdays. So, yan. We're here at Fo Guangshan Buddha Museum. So, yun yung sinakyan namin na nag-share kami ng taxi with other tourists. Couple sila from Australia. So, yun, we paid nga 150 NTD per person. So, since tatlo kami, it's 450. Tapos, nakita namin 31 kilometers away siya from the Zuying station, yung high-speed railway station. So, at least ito nga, yung diretso siya. Yan, alright. So, nag-picture-picture pa si, si tatay. So, pasok na tayo sa loob. Souvenir, ano pala dito? So we're here inside na sa Fo Guangshan Buddha Temple or Buddha Museum. So ito yung pinakang-prominent landmark dito is the 108-meter tall na Buddha. So the amazing thing about this Buddha statue is that it holds or it enshrines a rare tooth relic ni Sakyamuni Buddha. So, ito yung one of only 3 relics in the entire world. So, yun, meron palang relic dun sa Buddha na yan. And then, aside from the Buddha, nandito rin yung 8 pagodas. So, Great Path to Buddhahood.
So, ayan yung 8 Chinese styled pagodas, each representing different Buddhist principles like the Noble Eightfold Path. Yan. So, napaka-serene, napaka-peaceful dito sa loob. Pwede nyo siyang pasukin sa loob. And, yan, para siyang, kumbaga museum. Inside. Is it okay if I take a video? So, inside each pagoda, meron siyang mga, kumbaga, you learn something about Buddhism. You say that it's, they focus on humanistic Buddhism. So, yun yung meron inside. May exhibit and mga more informational materials about Buddhism. Subukan natin maglakad dito sa may covered pathway. Tingnan natin kung ano makikita dito sa part na to. So, wala ka maririnig kundi yung mga huni ng ibon. Tapos yung mga parang Zen music. No? Ito yata yung meron pala ditong ayan. So, Twin Pavilions Tea House. So, ito yung food nila sa taas. Ay, hindi ko sure pala kung sa taas to. Actually, ang nice din ng mga scenes dito sa labas, sa gilid. Oh, ganda. Ang ganda ng walls ng Tapos alam niyo, ang bango dito. Hindi ko alam flowers ba yung nangangamoy. Napaka-serene naman itong part na to. Ang bango talaga. Amoy fresh. Amoy spring. Siguro baka ito yung amoy ng spring. Nothing to hear but the humming of the birds. Sarap umupo dyan, no? Mag-reflect. Diba? Ang ganda rin itong structure na to. Curious ako kung ano tong structure na to. Ganda, oh. Sobrang relaxing.
Inside the museum, bawal mag-take ng pictures or ng video. But merong mga interactive galleries, may mga shrines, meditative halls, and most importantly, yung tooth relic ni Sakyamuni Buddha, who is the founder of Buddhism. I was able to go inside the main shrine, and if-flash ko na lang sa screen para magkaroon kayo ng idea kung ano yung itsura nun. Photo credit to the owner, by the way, since bawal nga mag-take ng pictures. So yan, dito yung sakayan. So yun yung entrance ng Po Wanshan. So yun yung arko, tapos ito lang siya. So dito kayo sasakay. Based sa Google Maps. Ang pinakang last departure time ng bus EO2 galing dito sa Fogwangshan pabalik ng Zoying Station is 5:50 PM ng hapon. So take note. Wow. This is two. This too? Yes. Okay. And this Tendon. This Tendon. Alright. So dito kami, what do you call this mall? Mitsukoshi? Or no? yes. Mitsukoshi? Yes. Tama. So we're in Mitsukoshi Mall. Nag-lunch kami after na, dito kami magla-lunch after And ng another Fogwangshan. only this Shan. dumpling. About 3 minutes also. Okay. So I will be call you again. Alright. So ito yung order namin. Ang laki pala. So dito kami nag-order sa store ni Kuya. And more here. Alright. So, yun yung order namin. Puro kami braised beef noodles. Yan. Beef brisket noodles. Okay. So, masarap. Light sugar lang kasi yung inano ko. So, yan. Ito na yung mga order namin. So, dito to sa Mitsukoshi. Tapos yung milk, mga tea naman namin, doon namin binili sa gitna. Ayun. So, para siyang food court, nasa top floor. Nandito lang siya sa may Zoying Station, kung nasa yung HSR. So, pagbaba namin ng bus, galing doon sa yung bus na E02 sa Fogwangshan Buddha Museum and Temple. So, yan. Nandito yung katabi lang katabi lang tong mall ng Zoying Station. So, yan. Ang laki pala nung beef. Ito yung mga milk tea namin. Milk tea. So, akin milk tea talaga. Sa'yo with cheese. Uy, sarap. Pares, ang sarap ng beef noodles. Uy, ang sarap ng grabe. Sarap, no? Tender. Isa na calcium. Mga juice. Ang sarap. Try naman natin yung xiaolongbao. Pwede na rin. Alam mo, hindi lang maayos yung itsura, pero masarap siya, no? Saka puno rin ng soup yung loob, no? Di ba mainit? Ano masasabi mo sa food? Sarap. Sarap yung sarap, no? Yung xiaolongbao, hindi lang maayos yung itsura, pero masarap siya, no? Ikaw, tatay, ano masasabi mo sa food? Ito? Lahat. Sarap naman eh. Kala oily yung para masarap. Oily yung Yung soup. soup niya. Eh yung yung Fogwangshan Temple, kamusta? Anong masasabi mo? Pinunta natin. Ah, Nakaka-relax. Parang ka nasa ibang world. Tahimik na. Very serene lugar. Talagang
Hindi ko ma-explain na kailangan maging behave ka, hindi ka masyadong mag-behave. Ibig sabihin yung lugar, yung place. Talagang ano, parang ginagalang naman Ginagalang ng husto. yung place. So, tapos na kami mag-lunch. Ang sarap ng lunch namin. Very satisfying. So, magte-train na ulit kami dito sa Zoying Station. Pabalik dun sa Hui, dun sa hotel namin. So, nandito na kami sa Hui Station. Kakababa lang namin galing dun, oh. Yun. Yun yung Hui Station. Tapos, ito yung hotel namin. Yan. Yun yung Midtown. Midtown Richardson, Kaohsiung. So, time check right now, it's almost 2 o'clock. So, 6 hours kaming nasa labas. Ito ngayon, babalik muna kami sa hotel kasi ang tirik ng araw. Anong temperature right now? Like? Kanina nakita ko parang 30 eh. 30 yung highest temperature for today. Tapos lowest is 22. So, rest lang muna kami sa lahat. Kasi syempre may kasama kaming senior. If you're traveling, highly recommended namin yung luggage na yung top opening, yung kanyang, kumbaga, para ma-open mo siya, top open siya. Kasi pagka ganito, nakakasave siya ng space. Unlike yung typical na maleta na sa gitna yung open. Ito kasi pag top opening lang, at least nakakasave ng space, di ba? So, unlike yung, yun na nga, yung kapag nasa gitna yung nandito yung opening, ang laki ng kinakaing space pagka ganon. So, same, yun yung lahat ng dala naming maleta today. So, ito naman yung gamit ng daughter ko. So, ganon din siya. Sa top opening din siya. Ito naman, eco lock. So, ilalagay ko na lang yung link. Lalagay namin yung link sa description so that you can check it out. Again, yan, eco lock to. Yung sa kanina is 815. So, yun, we highly recommend it kasi nga, it doesn't take up a lot of space. Unlike pag nasa gitna yung opening niyan, imagine, dalawang door kinakakainin niya yung isang malaking space na gano'n. At ganito, top lang yung opening. Mas marami rin compartments. Tapos ito na yung pinakang niya. Pinakang cover, or pinakang parang divider sa ibabaw, or support. We'll put the link to the shop page sa description so that you can check it out. Ganun din yung sa father ko, yung sa ganito. Ito kasing large na size. Ito naman yung medium na size. So, ganun din. Kung makikita nyo, yun lang. Top lang yung naka-open. Hindi siya kumakain ng space. So, we're here sa Kaohsiung Music Center. Nandito kami sa gitna. Tapos, ayun yung... Yan, ganyan yung Kaohsiung Music Center. So, ito sila tatay. So, lakarin natin dun. Pag New Year siguro, may mga fireworks dito ang ganyan. Oo nga eh. Yan o, ganda. Doon kami bumaba, banda. Galing dun sa hotel namin, merong bus papunta dito. Mga 10-minute bus. Yung bus station, mga 2 minutes lang siya dun sa hotel namin. So, ganun pa rin yung ginawa namin na nag-Google Maps kami. Gumamit na kami ng Google Maps. Sinearch namin yung Kaohsiung Music Center. So, nandito na kami sa area kahapon, pero ibang scene, hindi ganito. Nandito kami sa Great Harbor Bridge. Lakad tayo tatay papunta doon. So, naisip ko baka maganda dito sa gabi. Kasi nakikita ko yung mga pictures ganyan nga, yung umiilaw yung music hall nila. So, ayun. Pero nag-take kami ng taxi going here.
Yung bus station kasi parang 200 meters away from our hotel. Tapos meron siyang time parang every 30 minutes ata. So yun, tapos may bababaan na department store. Tapos another parang 1 point something kilometers na walk. Ito pala yung ano niya, walkway. Going to the other side of the music center. And so, meron ding train na umiikot dito. Train na yon, yung route niya is galing dito sa KMC, Kaohsiung Music Center. Tapos, binabaybay niya yung PRR2. Yung cost nun parang nasa 300 plus nung chinek namin kahapon. NTD per person. So, parang lumalabas kaming tatlo. Or almost 1,000. Hindi na lang namin tinik kasi pwede naman siyang baybayin on foot. So, ang dami rin coffee shops dito pala. You know, may Mumu Cafe. Which is siguro nandun. Siguro nandun sa area na yan. Oh, ang nice dito pag gabi. Yun, ang sarap mag-relax. May mga bench dun sa part na yun, sa area na yun. And then nakita ko may option din mag-boat. Hindi ko napakita kanina or na-capture ko pala kanina dun sa phone ko yung boat na pwedeng i-take. Ito yata yung Love River. Ito yung tawag dito, Love River. Ayan, masarap umukulang dito. So itong area pala na to, ang tawag dito is Focus 13 Shopping Plaza. May mga stores pala dyan, no? So, tingnan natin. Oh, parang Pop-Mart. Care Bears. Ay, pag nakita ni Tito Alan mo. No? So yan, kung mahilig kayong mag-collect ng mga toys, yung mga parang toy figures, anime. So yan, marami sila dito. Opposite lang siya nung Kaohsiung Music Center across the river. Or Fogler, Jaws. Meron ding tiny arcade. Saka Gatchakon. Cute! Cute too. Roll life. Cute. Cute ng kitchen. Ano yung kuko ko? Cute naman. Lexo, tingnan mo, sobrang cute. Cafe. Marami lang nagja-jogging dito. Ito siya. Ayan yung mga restaurants dito sa taas. May hot pot. Parang may food court. You know. Unagi Moment. Yaoping.
Tapos yan ulit yung music, Kaohsiung Music Center. Tapos dyan kami tumawid, doon kami nanggaling. Yan, tapos naglakad kami doon. Ang ganda ng view dito, ang sarap sa gabi, mahangin. Hello! Ay, nag-weaving. So, yun yung train. Yan. Ta-travel yan papunta doon. Ikutin niya hanggang doon sa art center. Pier Art 2. Pier 2 pala. Pier 2. Punta na tayo sa next destination. Ang ganda ng building na yan. So we're now on our way to our next destination, which is a beautiful temple called Sanfeng Temple. So by taxi, it's 9 minutes away, tapos 2.6 kilometers siya from Focus 13, yung shopping plaza, going to Sanfeng Temple. So yan, dito na tayo sa Sanfeng Temple. Laki pala nito. Saka ang vibrant. Kaya ito mga to? Ha? Yung incense, hindi ako sure. Ito mga to? So ayun, may couple, nagpe-pay sila ng respect or nagpe-pray. Mga locals na nagbe-visit, nag-o-offer sila. Ito yung mga offerings nila. Oh. Mga food. Hindi ko alam kung ano to eh. Pero marami dito dun sa may labas. Kasi may Yakult. So yan, nagpe-pray sila. May incense, kinakausap nila yung ang bango dito, amoy insenso. Grabe, ang ganda dito sa taas. Hindi ko ma-explain yung feeling. Parang mesmerized. You'll feel mesmerized by the lights, by the lanterns. Another grateful moment na nakapunta na naman tayo sa ganitong place na ang ganda, tapos iba yung vibe. Try ko mag-light ng incense sa baba para makapag-pay din tayo ng respect.
Nandun ako kanina dun sa gitna sa main door. So ito pala yung sa gilid naman. So isang level higher. Grabe, ang ganda. Ang ganda, ang sarap dito. Ang ganda, ibang-iba yung vibe. Di ko ma-explain. So, yan pala. Kapag magbe-visit kayo dito, so there's an option to light incense sticks. So, dapat pala yung nilalight na part is the brown side, not the red side. Ah, see, ito pala. So, dapat dalawa. Tapos, sige, try natin. Tapos, dito yata. Subukan natin siya ilagay dito. Ito pala yung binibenta nila. Tapos may binibenta rin silang water, tsaka drinks. Oh, I think mochi siguro to. Ano kaya to? Subukan natin. Bumili ako nung yung parang dessert nila. Yan. Tikman natin mamaya sa hotel. Parang mochi siguro. Tinda nila dyan. Oo. So, near Sanfeng Temple, naghanap kami ng kainan. So, dito merong malapit na, nakita ko 4.9 yung rating eh. Ginugol ko lang siya. Tapos may mga seafood sila. Ayan o. Ipa-flash ko sa screen yung translated name ng restaurant. Tapos malapit lang siya sa Sanfeng Temple. 1 minute walk lang siya. So, ganun kalapit. So, yan our order. Dito na yung order namin. Ayan, dito na yung order namin. So, ito yung nakita naming restaurant near Sanfeng Temple. So, yan. Ang sarap nung nila, fried rice, pork and fried rice. Tapos ito pala, hindi natin maano nung una, na ma-determine kung una kasi yung menu nila is in Chinese. Tapos yung tinapansin namin nakalagay Sands medium roll. Ito squid. Maganda to kung merong vinegar sana, Hindi kaya tayo. Tapos ito beef naman, parang stir-fried beef. Nakita namin highly rated siya, 4.9. Malasa na yung pa lang, fried rice, ang lasa na. Hingi tayo ng nito. Malasa na. Hindi, ibig sabihin, inisip ko parang gusto ko sana ng vinegar. Alam mo, slim nila. Kasi slim ng mga babae. Octopus pala. No? Ha? Ang sarap ng pagkaluto nitong deep fried na either cuttlefish or octopus. Ang sarap. Ang sarap ng breading, no? Ito yung nirecommend nila. Ito yung fried rice, ang sarap din. Ang sarap niya talaga. Ang lambot ng beef, no? Kami, as a traveler, isa sa mga hinahanap namin kapag nasa out of the country kami. Yung gusto namin kainan is where the locals eat. So, narinig niya naman sa background, puro
Chinese. So, ayun. Yeah, we only recommend, eating like a local. Puntahan nyo kung saan yun. May mga kumakain ng mga locals. Just, chasing trends. May mga nakita sa Twitter or sa social media na maganda rin na yung may mga madi-discover ka on your own na within the areas that you're visiting. Kasi minsan those are the yun pala yung eat where the locals eat. Eat like a local. So yan na, maubos na namin yung rice. Yung ulam medyo marami pa nga, pero kaya namin yan. Yan, nakapag-dinner na kami, nandito na kami sa hotel namin, pero bibili lang ako ng coffee muna dito kasi mag-work ako tonight. I work from home. I hope na-enjoy nyo yung vlog namin, especially yung pag-explore namin ng Fo Guangshan Temple. Kaohsiung Music Center, bridge overlooking the Love River, and then yung dinner namin, sana matry nyo rin yung food dun sa may around Sanfeng Temple. Ang ganda rin ng Sanfeng Temple, highly recommended na ma-visit nyo, iba yung vibe. Nakakatuwa lang makita yung kung paano sila rin mag-pray. And yun, nag-o-offer pala sila pagka nag-pray sila. This was only our second day of our 10-day trip in Taiwan, and ang dami pa naming mga sulit na hotel na pinagstayan and masasarap na local food discoveries. So if you like this video and na-inspired din kayo mag-travel and eat sa mga pinuntahan namin in this vlog, and if you found this video helpful, please like and subscribe, switch the notification bell, and when you book your hotel through Agoda, don't forget to redeem our code CandyPKAgoda. And on Klook, Candy Pack Klook, so you can save on your future trips. Tap the link in the description to auto-save the discount codes on your Agoda and Klook apps. Thank you for watching. I'm Sel, and see you on our next Travel and Eat.